Sige, Ephesians chapter 6. Verse 10 hanggang 15. No, hanggang 15. Yan po. Yan naman natin pag-aaral hanggang 15. Basahin natin ng salitan mula verse 10. Kayo po yung verse 11. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against the principalities, against power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. That may be able to having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about the truth, and having the breastplate of righteousness, and your feet should the preparation of the gospel of peace. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat uli sa pagkabasa ng inyong mga salita. Salamat sa special number. Salamat sa awitin ng choir na naghanda namin mga puso, O Diyos. Give us attentive spirit today, O God. Tonight, sa aming pakikinig ng mga salita, nawa, mayroon kaming matutunan sa inyong salita ngayong Panginoon. Dalayan ko inyong mensahero na inyong gagamitin ngayong gabi, O Diyos, upang magatid ng inyong katotohanan, Panginoon, ngayong gabi, O Diyos. Buksan mo aming mga puso, O God. Empty our hearts, O God, so that your word may be filled in our heart tonight, O God, and we apply this unto wisdom. At patawad anuman aming pagkukulang pagkasalalaban sa inyo. At linisin maming puso, maging malinis na sidlan upang makadaloy ang inyong mga salita sa aming mga puso at isipan ngayong gabi, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, padalhan mo kami ng revival muli mula sa inyong mga salita. At gamitin mo inyong lingkod. I am nothing, O God, kung wala po kayo. Make my blessing to the brethren tonight, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Right, you may be seated. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 6, verse 10. Ano, this is the encouragement of Apostle Paul to the church of Ephesus. No, church of the Ephesus. Ang sabi niya, finally, brethren, and this is the conclusive word of Apostle Paul to the church of Ephesus. No? To be strong in the Lord. Yan, strong in the Lord. Yan po. Yan ang title natin ngayon. Strong in the Lord. Maging matibay tayo sa Panginoon. Amen. Hindi po tayo maging matatag, maging matibay kung wala ang Panginoon. Amen. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kung wala ang Panginoon, tayo ay mahina. Magagawa lang natin ang mga bagay dahil binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. Ano sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yan po. Sa Panginoon lang po tayo naghuhugot ng lakas. Amen. Kaya po, katulad na ito sa ating binasa, no? Ito ay encouragement na Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Ephesus, no? Kaya banggitan natin, kapatid, no? Yung Ephesus ay ito ay lugar, no? Kung mababasa natin sa Acts chapter 19 verse 35, hindi na natin pupuntahan, pero nandoon yun po ang Church of Ephesus, no? Ito po ay isang hidden religion, no? Ang nandoon sa Ephesus, no? Kaya makita natin, kapatid, no? Ang Ephesus ay worshipper ni the goddess of Diana. Yan. Yan po ang Ephesus. Kaya yan encourage ni Pablo sa Church of Ephesus, no? Kasi ang mga tao doon, they worship Diana, no? They fell down the image of Diana. Yan po ang mga background ng simbahan ito. Kaya nga, ito ay encourage ni Pablo sa mga mananampalataya na sila ay maging matatag at matibay, no? Sa kanilang pananampalataya, no? Kasi malakas po ang impluwensya ng hidden religion sa lugar. Kaya utos ni Pablo ay maging matibay at maging matatag, no?
O, kasi makita natin kapatid, no? Ay doon po ay napalaganap ang maling aral. Kaya dapat maging matibay, no? Malakas po ang false teaching doon sa lugar ng Ephesus. Kaya dapat ay maging malakas, maging matibay ang mga Kristiyano. Yan. Kaya nga sabi niya, finally, brethren, verse 10. My brethren. Pag sinabing brethren, mga kausap niya ay mga Kristiyano. Amen. Be strong. Kasi nakita ni Apostol Pablo ang mga kapatiran doon ay madaling matangay at sila ay mahina, no? Yan po. Kaya mayroong mga ibig sabihin sa lugar ng Ephesus, kailangan sila maging matibay at matatag. Kasi mayroong kalaban, no? Kaya mayroong kalaban. Tandaan natin tayo mga Kristiyano, mayroon tayong kalaban. Amen. Christian life is a battleground, no? We are in the battlefield ang bilang Kristiyano. Kaya kung mahina tayo, ay araw-araw may labanan, ay madali tayong magapi ng ating kaaway. At ang kaaway nating kapatid, walang iba kundi ang dyablo, no? Kaya nga, kailangan natin ng simbahan para tayo maging matibay at maging matagumpay na Kristiyano. Amen. Kaya nga, sabi ni Pablo, makita natin, kasi ang kaaway natin, hindi natin nakikita. Sabi ng verse 12, for we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities and power. Ang kaaway natin, kapatid, hindi natin nakikita. Amen. No? Against power, against the rulers of darkness. Ang ating kalaban ay makapangyarihan, no? Makapangyarihan ng kadiliman, no? Against spiritual wickedness, yan. Yan po ang kalaban natin araw-araw, against spiritual wickedness. In high places, yan. Kaya makita natin kapatid, no? Kung hindi tayo matibay, madali tayong matangay. Ano? Kaya kasi ang kaaway natin ay hindi nakikita. No? Walang iba kundi ang dyablo. Kaya nga sabi ni Paul sa verse 11, put on the whole armor of God, that ye may able to stand against the wiles of the devil. That ye may able to stand, to be strong, in order for us to stand. No? Maging matibay tayo para tayo makatayo sa labanan. Amen. Yan po ang nais ni Pablo, maging sa ating mga Kristiyano. Kaya nga, we need to put on the whole armor of God. Amen. Kailangan isuot natin ang lahat ng sandata. The whole armor of God. No? That may able to stand. No? Mayroon tayong katatagan to stand para tayo tumayo against the wiles of the devil. Kaya we need to stand, no? Strong in the Lord. Yan. Stand strong in the Lord. So, makita natin sa una, saan tayo mag-stand? No? Stand against. In verse 14, verse 14, din natin, basahin natin. Sabi niya, stand, having no loins girt about with the truth. No? And having on breastplate of righteousness. Yan. Dito, tatlong bagay na dapat tayo mag-stand. Dito po sa 14 and 14. Na stand before, having your loins of girt about with truth. Yung loins girt, yan po ang sinturon, no? Sinturon. No? Doon po nilalagay yung sandata sa sinturon. Kaya kailangan ang sinturon maigpit. Maayos. Hindi sira-sira na sinturon ang isuot mo. Kasi pag naputol, masira, delikado sa isang sinturon. Amen? Alam nyo na ang idea, pag natanggal ang sinturon, ano mangyari? Sunod-sunod na.
Sasama na. Sasama na ang pantalon. Oo. Kaya pag hindi ka maingat at naputol yan, nasira, pumapalya ang sinturon, malaglag. At mapahiya ka. Yan. Mapahiya ka kung maluwag ang sinturon. Oo. Maluwag pa yung pantalon, nilagay mo ng sinturon, ay tanggal yung sinturon, yari. Lahat. Yan ang nangyari. Kaya sabi niya, having your loins girt about the truth. Kailangan, sabi niya, isukbit, higpitan ang sinturon. Ano ang sinturon natin, sabi ng Biblia? Girt about with truth. Nakabigkis ang sinturon ng truth. Anong truth? Katotohanan. Yan. Katotohanan. Yan. Ano ang katotohanan truth? The Word of God, the Bible. Yan. The Bible. Kaya kailangan mayroon ka laging Bible, nakasukbit, nakahanda, wherever you go. Parang mga pulis, no? Kaya sila pupunta, nakasukbit ang baril. No, nakahanda sila, kapatid. Kahit saan sila, naka-uniforme o hindi man, basta nandyan ang baril. Nakahanda sila doon. No, yan po. Ang sukbit natin, kapatid. Ang ating sandata. No? Sandata. Sabi niya, put on the whole armor of God. Yan ang sandata natin. Ang sandata ng Kristiyano, sabi rito, girt about with the truth. No? Isukbit natin ang katotohanan. Ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, mayroon kang Word of God lagi. Mayroon kang dala lagi. Amen. Hindi lang dala mo ang Biblia. Kailangan ang Biblia nasa puso mo. Sabi nga Psalm 119 verse 11, Thy word that hid in mine heart, that I may not sin against thee. Panglaban sa kasalanan. Kailangan mayroong nakaimbak sa puso natin na salita ng Diyos upang hindi tayo magkasala laban sa Diyos. Yan. Thy word that hid. No. Mayroong naipasok, naimbak. Kaya every time you come to this church, you hear the word of God, nag-iimbak ka ng salita ng Diyos sa puso. Amen. Sa panahon na may harapin kang pagsubok, mga temptation, mayroon kang panangga. Walang iba kundi salita ng Diyos. Wala na tayong ibang panangga maliban sa salita ng Diyos. Amen. Ito ang ginagamit ng Panginoon. Ito ang ginamit ng Panginoon against temptation. Nung siya ay nagutom in Matthew chapter 4. No, he was fasted 40 days and 40 nights. Gutom. Na-tempt siya ng diablo. Amen. Sabi niya, ang gawin mong bato ang tinapay. Sabi ng diablo. Pwedeng gawin ng Diyos yan, pero hindi pinatulan ng Panginoon ang diablo. Kaya hindi natin patulan ang temptation. Pag tayo ay matibay, may salita ng Diyos ka. Ano sabi ng Panginoon? As it is written, a man shall not live by bread alone, but by the word of God that proceeded out from the mouth of God. Amen. Na-tempt siya sa material things, material ng mga bagay, bread. Bread. Minsan, pera, mga pangailangan, material mga pangailangan, that is bread. Doon tayo pinapasok ng diablo. Pag wala tayong bread, doon siya papasok. Pero ang panangga natin, kapatid, walang iba kundi salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, as it is written. What is written? Word. The Bible is the written Word of God. Amen. Written. Ito ang salita ng Diyos na galing sa langit na pinasulat niya. Amen. Pinasulat niya sa mga propeta, pinasulat niya sa mga apostles, at sinulat niya. Kaya mayroon from Genesis to Revelation, mayroon tayong Word of God. Na ang Word of God galing sa langit, ang original pinasulat ng Panginoon.
Amen. Saan man ang verse natin? Psalm 119 verse 89. Ang salita ng Diyos, ito ay kopya, written, kinopya. Nagpakopya ang Panginoon. Psalm 119 verse 89. Tingnan natin kung eksakto. 19 verse 89. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Amen. May Bible na, may salita ng Diyos na, may 66 books na sa langit. Pinakopya na lang sa atin. Amen. Kaya ang ating hawak, yan ay kopya, pinakopya ng Diyos para ihayag ang katotohanan sa atin. Kaya ang Biblia is God's revelation of man. Pinahayag, nagpahayag, nagpakilala ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya the Bible is God's revelation. Inspiration. God record His word. No? There are 40 writers of the Bible. No? Iba-iba ang kanilang background, iba-iba ang kanilang panahon, pero pinagsama ng Diyos. And there are many writers, but there is only one author, no other than God. Amen. Yan po ang ating Biblia. Mayroon tayong truth na galing sa langit. Yan ang panangga natin, kapatid. Salita ng Diyos. Sa anumang pagsubok sa buhay, mga temptation sa buhay, yan po ang panangga natin, salita ng Diyos. No. Kaya yung makita natin, kapatid, so nauna, hindi ko pa pala nasabi ang una. Sabi niya, just to be able to stand against the wiles of the devil. Ang una, kapatid, we need to stand against false doctrine. Against doctrine issue. Oo. Yan po ang doktrina ng katotohanan ng salita ng Diyos. No? Kaya ito ang Biblia. Dapat natin isukbit ang salita ng Diyos para malabanan natin ang maling doktrina. Alam natin ang maling katuruan para hindi tayo madaya. So we need to stand against doctrinal issue of this world. Yan, doctrinal issue. No? Against falsehood doctrine. Yan. Maling katuruan. No? Maling katuruan. Hindi tayo madaya. Sa salamat, mayroon tayong Biblia. Kaya we need to stand against doctrinal issue ng katuruan. Kaya salamat, mayroon tayong Biblia. Amen. Ito po ang Biblia, ang armas natin para malaman natin, hindi tayo madaya ng maling aral. No. Siyempre, pag mali ang aral, mali ang buhay. Amen. Hindi pwede na tama ang buhay mo, mali ang inaaral mo. Magkakasama yan. Pag tama ang aral, tama ang buhay. Oo. Right doctrine, right living. Yan po ang statement. Wrong doctrine, of course, wrong living. Oo. Pag mali ang katuruan mo na natutunan, mali ang buhay, mali ang resulta ng ating buhay. Kaya nga sabi ng 2 Timothy 3:16, all Scripture is given by inspiration of God. No, inspiration is a God's breath. Inspiration, the breath, the Bible is the breath of God. Breath of God. Kaya if you hear the word of God, you become quick and alive. You will become revived. Amen?
Kaya sabi ng Panginoon kay Ezekiel, Ezekiel, prophesy to the dry bones. Amen? Dry bones. Mag-preach ka sa dry bones at sila ay babangon at mabuhay. Nag-preach si Ezekiel. Oo, yung mga dry bones, ilang taon na tuyot na dry bones doon sa valley. Sabi ng Panginoon, mag-preach ka, Ezekiel. No, nag-preach, prophesy to thy dry bones. And Ezekiel, prophesy means preach the word of God. And those dry bones, becomes alive. Became alive. Amen? Nabuhay sila. Kaya kapatid, that's the word of God. Amen. All scripture is given by inspiration of God. Means the breath of God. No? Pag nakarinig ang tao ng salita ng Diyos, nagkaroon ng revival. Kaya kailangan natin talaga na lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos para laging kang may revival. Amen. That's the powerful word of God. Amen. Nung si Lazaro namatay, inilibing na 4 days. Sabi ng Panginoon kay Martha, kay Mary, sayang Panginoon, dumating ka. Si Lazaro ay nalibing na. Ano sabi ng Panginoon? Ang kamatayan ni Lazaro for the glory of God. Sabi niya, halika, punta natin ang libingan ni Lazaro. Pagdating doon, buksan ninyo ang takip ng libingan ni Lazaro. Nung binuksan, kapatid, parang ayaw pa ni Mary at si Martha buksan. Kasi sabi niya, 4 days na, stinket na. Oo, naagnas na yung bangkay ni Lazaro. Kaya ayaw na nilang buksan. Pero, utos ng Panginoon, binuksan nila. Anong sabi ng Panginoon? No? Hindi natin babasahin, no? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, Lazaro, come forth. Narinig ni Lazaro ang salita ng Diyos, ng Panginoon. Si Lazaro bumangon. 4 days na, stinket. Amen? Kaya ganoon kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya, lagi nating inuulit, kailangan natin ang church para makapakinig kayo ng salita ng Diyos. Kasi kailangan natin ng revival every day in our life. We need God's breath. And God's breath is no other than the Word of God. All Scripture, lahat, from Genesis to Revelation, every Word of God is God's breath. All Scripture, is given by inspiration of God. Inspiration means breath. Amen? Inspiration. Pag wala kang Word of God, ano mangyari sa atin? Hindi ka magkaroon ng inspiration. Ano mangyari sa atin? Expiration. Ma-expire ka. Amen? Kaya maraming Kristiyano na hindi na dumadalo sa pananambahan, ano ang nangyari sa kanila? Nagkaroon ba sila ng revival? Hindi. Na-expire. Amen. Na-expire. Hindi sila na-inspire. Hindi sila nagkaroon ng buhay. Na-expire. Amen. Kaya we need the Word of God. Amen. Kaya we need to stand against the doctrinal issue. Oo. False doctrine. No. Yan po ang ating pangahawakan. Kaya kailangan natin lagi ng Word of God. Amen. Para malabanan natin ang maling katuruan, maling aral. Marami naman talaga ngayon ang maling aral. Amen. Nandiyan ka nagsisimba, nandiyan ka nagbibigay, nagsakripisyo, pagkatapos sa kauli-ulihan, ang pinasok mo na simbahan ay mali na palang doktrina rin, hindi useless na rin din. Amen. Kaya we need to study.
Sabi ni Paul kay Timothy, 2 Timothy 2:15. Anong sabi niya? Study to show thyself approved unto God. A workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kailangan ang mga Kristiyano maalam, we know how to divide the truth. Amen. Alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin saliksikin ang salita ng Diyos. We know how to divide the Word of God. Amen. Or divide, that's the engineering terminology. The word divide. Amen. Division. Divide. Amen. Mathematics. Amen. No. Pag ikaw ay engineer, expert ka sa mathematics. Pag tayo Kristiyano, dapat expert tayo sa Word of God. We know how to divide the Word of God. Amen? Kabisado natin ang 66 books. Kaya we need to study to show thyself approved unto God. Ano kasunod? A workman needed not be ashamed, rightly dividing the Word of truth. Amen? Study to show thyself approved unto God, a workman. Anong workman? Para tayo magamit ng Diyos. Magamit natin sa paglilingkod ang salita ng Diyos. Mahirap maglingkod na kulang ka sa salita ng Diyos. Mahirap na mag-disciple ka, mayroon kang bina-Bible study, na kulang ka sa kalaman ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga kung mayroon kang dinidisciple, ikaw mismo ang una natuto. Bakit? Kasi bago ka pumunta, nag-aaral ka. Inaaral mo ang salita ng Diyos. Pagdating doon sa Bible study, sabay-sabay kayo nag-aaral. Amen? Kaya, the more na ikaw nagdi-disciple, the more na nadagdagan ang iyong kaalaman. Oo. Pareha, sabay-sabay kayo lumago ng iyong tinuturuan. Kaya we need to study, no? The Word of God. A workman, para tayo magamit, maging workman ng Diyos. No? Needed not to be ashamed. Para hindi tayo mapahiya. No? Alam natin paano buksan ang salita ng Diyos. Yan. Alam natin ang prescription ng salita ng Diyos. Para tayong doktor, no? Na alam niya kung anong sakit mo, alamin niya kung ano ang pwede sa'yo na gamot. Amen. Yan po ang salita ng Diyos. We need the scripture. Kaya we need to search the scripture. We need to search the scripture. In 1 Timothy 4:13. 1 Timothy 4:13. Ay, hindi pa pala. Sige lang, okay lang, basahin na natin. Kaya nga kailangan natin basahin. No? Sige, basahin mo natin ang 1 Timothy 4:13. Kasi nabagsan na natin. Till I come, I give attendance to reading, exhortation to doctrine. Amen. Till I come, give attendance to reading. Bigyan natin ng halaga. Attendance. Oo. Bigyan natin ng atensyon ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Basa pa lang yan, kapatid. Amen. Sabi ng Revelation 1:3, Blessed is he that readeth the word of God. Basa pa lang, pagpalain ka na. No? And keepeth the word of God. Lalo na, ipamuhay mo ang salita ng Diyos. Lalo kang pagpalain ng Panginoon. Amen. Kaya ang malaga, attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Ano exhortation? Para ang pagbabasa mo, ma-encourage ka, titibay ka, lalakas ka, unto doctrine. Marami kang matutunan na tamang aral. Ano yung word ng doctrine? Teaching about the truth. That is the word doctrine. Marami kang matutunan, no? Sa salita ng Diyos. Yan. Kaya, hindi lang yan pagbabasa, kundi we need to search the scripture. John 5:39. John 5:39.
John 5:39. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are which testify of me. Amen? Search the scripture. Amen? We need to study. Ibig sabihin ng search, laliman pa natin ang pag-aaral yan, search. No? Ang search, parang naghahanap ka ng ginto. Laliman mo pa para marami kang ginto na makukuha. The more you search, the more learning you can get. The more doctrine that you can learn. If you search the scripture. The Holy Spirit will give you understanding to understand doctrine of the Bible. Nakita natin? Kaya search, laliman pa natin ang pag-aaral. Hindi lang basta natin binabasa. Basa pa lang, pinagpala ka na. Lalo na kung ikaw ay nilalaliman pa. Kaya dig well. Marami ka pang madiscovery na kayamanan mula sa salita ng Diyos. Yan. Yan ang word na search. Amen. Pagyamanin ka. Totoo, pagyamanin ka pag alam mo ang salita ng Diyos. Katotohanan, pagyamanin ka spiritual, pagyamanin ka material, pagyamanin ka pinansyal. Amen. In all aspect of your life. Kaya nga si Solomon, pinagyaman ng Panginoon ng Diyos Bakit? Wisdom siya Pinili niya ang wisdom. What is wisdom? The Word of God, the truth. Amen. Kaya asenso ka sa buhay pag mayroon kang salita ng Diyos. Amen. Yan pa. Acts 17:11. Mukhang dyan lang tayo sa mga verses na ito para maubusan tayo ng oras. Acts 17:11. They were more noble than those in Thessalonica, in that which received the word with all readiness of mind, and search the scripture daily, whether those things which were so. Amen. Search the scripture daily. Amen. Daily. Parang pagkain, daily. Pag kumakain ka daily, you need to search the scripture daily. Amen. Sabi diyan, verse 11, they were more noble than those in Thessalonica. Maging maalam ka, aangat ka sa kaalaman. You will grow in understanding and knowledge of the Word of God pag ikaw nagsisearch ng scripture. Amen? Kaya nga sabi niya, they received the word with all readiness of mind. Amen. Readiness of mind. Maging handa ka palagi. Amen. Nakahanda ka lagi. Amen. And search the scripture daily. Readiness of mind. Amen. Yan po, kailangan natin kapatid. We need to stand against doctrinal issue. Amen. Kaya makita natin kapatid sa panahon natin ngayon, no? Ay maraming mga doctrinal issue, no? Kung kulang tayo sa kaalaman, madali po tayong matangay. Amen, madali po tayo matangay, no? Ng mga katuruan. Kaya salamat, mayroon tayong Biblia, the King James Bible. Amen. Amen. The preserved Word of God. Amen. Kaya kung hindi mo kabisado ang King James Bible, akala mo ang lahat ng mga Bible pare-parehas. Amen. Akala nila ang NIV at King James Bible parehas. Pagka malaman natin na parehas, ibig sabihin, yung taong yan, kulang ito sa kaalaman. Kulang ito sa kaalaman. Kasi parehas lang daw Bible. Hindi po parehas. Amen. No. Kasi sa NIV, kulang na.
nabawasan na. Amen. Kung titingnan ninyo, kung mayroon tayong oras pa, Matthew 18:11, wala nang verse 11 diyan sa NIV. Isa pa lamang yan. Amen. Kulang. Amen. Pero hindi mapansin kung wala kang alam sa doktrina ng Biblia, wala kang alam na mayroon na parang kulang sa Matthew chapter 18. Mayroon na parang isang verse diyan na tinanggal na tungkol sa Panginoong Kristo. Tinanggal nila ang pangalan ng ating Panginoong Kristo na tagapagligtas. Amen. Bakit? Kontra sa kanilang kaalaman, ang kanyang katuruan. Amen. Tinanggal. No? Kasi meron silang ibang katuruan pagdating sa kaligtasan. Kasi ang katuruan, ang tamang katuruan ng kaligtasan, si Kristo lang ang kaligtasan. Maliligtas ka lang kay Kristo. Oo. Ay nawala na doon si Kristo, kaya naiba na ang turo pagdating sa kaligtasan. Anong katuruan? Gagawa ka na ng mabuti para ikaw maligtas. Wala sa Bible. Oo. Magsapi ka na lang sa simbahan para ikaw maligtas. Wala na. Amen? Mag-speaking in tongue ka na para sigurado na ligtas ka. No, yan, kapatid, ng mga katuruan, no? Na madali tayong madaya. Kaya kung kulang tayo sa aral. Amen? Maliligtas ka sa mabuting gawa. May verse din sila, faith without work is dead. No? Work out your own salvation. Yung mga verses nila. Work out your own salvation. Amen? Mali ang kanilang pagkaunawa ng word na work out. Amen? Hindi na kailangan magtrabaho ka. Hindi pinag-usapan dyan ang kaligtasan. Ang pinag-usapan dyan, ligtas ka na. Work out. Ginagamit yan sa mga gym, sa mga nag-exercise. Ano? Nagbabayad kayo sa gym para ano? Mag-work out. Ano ang i-work out mo? Ang iyong katawan. Amen. Hindi ka pupunta ng gym dahil wala ka pang katawan. May katawan ka na, gusto mo lang i-develop. Pagandahin pa, ayusin pa ang iyong katawan. Pero may katawan ka na. Pupunta doon sa gym. Ganon din, kapatid. Sa work out your own salvation, may kaligtasan ka na, kailangan pagbutihin mo ang buhay mo kasi ikaw ay ligtas na. Yan. Exercise. Ipakita mo. Your life will be shining more and more. Maging maganda ang iyong patutuo. Makita si Kristo. Kaya we need to work out your salvation para makita ang Panginoon sa buhay natin. Yan po ang workout. Amen? Kaya kung hindi mo alam yan, ay tama. Oh, workout. Your own salvation. Amen? Mali ang kanilang pagkaunawa. No. Yan, kapatid. No. Meron pang verse dyan sila. Faith without work is dead. Saan makita yan? Sa book of James. Amen? Sino ang kausap ni James dyan? Mga mananampalataya na. Hindi niya kausap ang mga unsaved. Ang kausap ng Panginoon, mga saved na. Na ang inyong panampalataya dapat makita sa gawa. Amen? Makita sa magandang gawa. Kristiyano ka, hindi naman magandang gawa mo, aba, malilito ang tao. Na ang tao, hindi ligtas, pero maganda ang kanyang ginagawa. Ikaw ligtas, hindi maganda ang ginagawa mo. Parang hindi ka Kristiyano. Malilito ang tao sa atin. Dapat makita si Kristo sa buhay natin na ikaw nga talaga ay tunay na ligtas kasi makita sa iyong ginagawa. Makita sa pananalita, sa pananamit, sa iyong pag-ugali. Amen? Makita na ikaw Kristiyano. Makita sa iyong attitude, makita sa iyong apparel, makita sa iyong mga pinupuntahan. Amen? Yan po. So, makita natin. Mayroon pa nga nagtuturo na hindi na kailangan magbigay ng tithes.
narinig niyo mga doktrina na ganun, sumpain ang mga nagbibigay ng ikapo. Oo. Nakarinig na ng ganyan? Matthew 23:23. May nagtuturo ganun. Oo. Kaya hindi sila naniwala sa tithes. Naniwala sila sa donation. Oo. Kasi ang tithes, 10% lang. Ang donation, malaki. Oo. Ang sabi diyan, basahin ninyo. Kung tama ito. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay your tithe. Sumpain kayo ng mga iskribo. Ano yung mga iskribo? No? At mga Pariseo, mga religious. Kayo ay mga hypocrites. Ano nga hypocrites sa Tagalog? Nagkukunwari kayo na mga Kristiyano. Sumpain kayo, mga skribo, mga Pariseo, mga hipokrito kayo na nagbibigay ng tithes. Nagbibigay ng ikapo. Diyan lang sila. Pinutol nila ang verse na yan. Sumpain kayo na nagbibigay ng tithes. Yan. Makita natin. Sabi niya, hindi yan, pinutol nila ang word. Amen. Oo. Sabi ng Panginoon, sumpain kayo na nagbibigay kayo ng ikapo, pero hindi ninyo sinusunod ang aking mga salita. May kasunod. Amen. Sabi ng Panginoon Kristo, hindi maganda nagbibigay kayo ng tithes na hindi naman kayo sumusunod sa aking mga turo. Amen. Ay pinutol. Hindi na binasa yung dulo. Ay, tama nga. Delikado nga pag nagbigay tayo ng tithes. May sumpa tayo. Oo. Kumukontra yan sa Malakay 3:9. Bring all the tithes into the storehouse. Amen. Prove me now if I will not open the windows of heaven. Biro mo yan. Bubuksan ng Diyos ang langit. Ang Biblia ay hindi kumukontra. Amen. Hindi kumukontra. Kaya ang mga false prophet, gagawin nila yan para ikontra ang salita ng Diyos. Kaya makita natin kapatid, no? Kaya kung hindi natin alam, hindi ka magbibigay ng tithes. Kasi may sumpa ka pag nagbigay ka. Pero ang tutunan, pag hindi ka magbigay, yun na. Oo. Sabi ng Biblia sa Malakay 3:8, if you rob God, you have a curse. Oo. Yan. Kaya ganun kapatid. Kaya pandaraya ni Satanas na hindi kailangan magbigay. Hindi na kailangan magbigay. Ay maraming mga verses in Luke 6:38, give and it shall be given. Ang pagbibigay ay pagpapala. Pag nagbigay ka, bibigyan ka ng Diyos. Good measure, pressed down. Ano pa? Shaken together and running over. Ang balik ng Diyos. Amen. Yan po. Si Zacchaeus, naligtas. Nagbago ang kanyang attitude sa pagbibigay. Ano sabi ni Zacchaeus sa Luke chapter 19? Kalahati, half of my goods, ibibigay ko, Panginoon. Kung mayroon man akong nadaya, mayroon man akong na-corrupt sa flood control, ibabalik ko 4 times. Kung mayroon akong na-corrupt, hindi ko na kailangan maghiring, ibalik ko na. Sana ganun na katulad ni Zacchaeus. Amen? Kaya makita natin kapatid, no? Si Mary nagbigay 1 year salary, binigay niya. Amen. Si Barnabas nagbigay ng property para sa gawain ng Diyos, hindi niya binawasan. Oo. Si Ananias, si Sapphira, gusto magbigay, kaso nagkaroon ng corruption. Nabawasan. Na ilang percent, kaya nagalit ang Diyos. Amen? Nagalit ang Diyos kay
Sapphira. Kay Ananias at saka si Sapphira. Amen. Ano nangyari sa kanila, kapatid? Dahil hindi sila nagbigay, ayun, may sumpa. Anong nangyari? Namatay ang mag-asawa. Nakakalungkot na kamatayan dahil hindi sila nagbigay sa Panginoon. Amen. Nailibing sila, kapatid, na walang funeral service. Napansin ninyo? Walang funeral service. Amen. Oo. Walang funeral service. No? Meron ko na pastor narinig, pag mga membro, pag kayo namatay at nag-backslide, hindi ako mag-funeral service. Oo. Pero salamat si Pedro, hindi rin pala nag-funeral service. Si Pedro, hindi nag-funeral service. Nagpalibing lang si Pedro. Nilibing si Ananias Sapphira. Libre ang libing. Amen? Libre ang libing ni Pedro. Hindi katulad ngayon, magulog-gulog ka pa kay St. Peter para malibre ang iyong libing. Pero sa panahon ni Sapphira, walang bayad ang libing. Wala lang funeral service. Oo. Bakit? Nag-backslide sa Panginoon. Amen? Kasi maraming mga na-backslider, gusto niya lahat pastor mag-funeral service. Hindi nga nagsimba na bago namatay. Pero lahat ng pastor mag-funeral service. Oo, yan po. Kaya kapatid, we need to stand against false doctrine. We need the Word of God. We need the Word of God. Kaya tayo nagpapatuloy. In Acts 2:42. Yan, dyan na lang tayo. Point number 1 na lang. Acts 2:42. Kaya nga dapat magpatuloy tayo sa katuruan ng doktrina. Kaya mayroon tayong mga Bible study, Sunday school, preaching. Lahat po yun. We study doctrine. Lalo sa Sunday school, attend Sunday school. We study doctrine. Acts 2:42. And they continued steadfastly in apostles' doctrine. Amen. Apostles' doctrine. Kaya maganda, kapatid, magpatuloy kayo na lagi nating pinag-usapan ang doctrine. Ang tamang katuruan. And they continued steadfastly. Kaya kayong magsawa sa pag-aaral, Bible study, home Bible study. Huwag kayong magsawa. No. Walang katapusan ang pag-aaral. No. Education is continuous learning. Education is never ending. Habang ikaw buhay, may pag-aaral. Kaya nga sabi ni Matthew 28:20, teaching them to observe all things. Ituro lahat. Lahat. Tingin ko, babalik lang Panginoon. Hindi natin maituro lahat ang Bible. Pero sabi ng Biblia, ng Panginoon, ituro lahat. All things. And observe all things. Sundin lahat. Amen? Kaya continued steadfastly in apostles' doctrine. And fellowship. Amen? Biro mo, fellowship. May kape, may merienda, may pagkain, may Word of God pa ang pinag-usapan, doctrine. Para titibay ka to stand against false doctrine. Amen? Para ang iyong pamilya, you will stand. Amen? Sa panahon, hindi na sila madaya. Amen? Kasi maraming mga Baptist na daya. Makita mo sa iba ng grupo, hindi na sila Baptist. Amen? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Pag sinabing apostles' doctrine, that is Baptist doctrine. Amen? Apostles' doctrine. Sino bang apostles? They were baptized by John the Baptist. Sino ang mga apostol?
they were baptized. Sabi ng Biblia, ipagpatuloy ang apostles' doctrine, ang katuruan ng apostles. Sino ang apostles? Baptist. Kaya dapat lang manatili tayo sa Baptist doctrine. At manatili lang tayong Baptist hanggang mamatay. Amen. Mamatay tayong Baptist. Amen. John the Baptist was beheaded. He died Baptist. There are two martyrs, two Baptist martyrs in the Bible. No other than the first two martyrs in the Bible were Baptist. No other than John the Baptist was beheaded and Jesus Christ was a Baptist. He was crucified in the cross of Calvary. Kaya we need to stand in apostles' doctrine, which is Baptist doctrine. And Baptist doctrine is Bible doctrine. And we need to stand by the truth against the false doctrinal issue. Amen. Ipo, I hope you learn something tonight sa ating pag-aaral. Kaya, kapatid, manatili lang kayo, ibigkis ninyo, itali ninyo ang salita ng Diyos. Huwag ninyong hiwalay sa ating buhay ang salita ng Diyos. Huwag nating hiwalay sa ating pamilya ang salita ng Diyos. We need to stand, to be able to stand in the wiles of the devil. And the wiles of the devil are deception of false doctrine. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin na. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you God for your great message tonight, oh God. We need to stand in the truth. This is the Word of God to fight against false doctrine in this world. Para hindi kami madaya at aming buhay. Ma-preserve ang aming buhay because we have preserved Word of God. Habang tinutugtog at panyayam, why not come in the altar and give thanks to the Lord that God gave us good doctrine from the Bible. Pagpasalamat tayo na mayroong simbahan na sa simbahan